Ano ang pinagkaiba ng low pressure at high pressure area? Welcome back to my channel, class! Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin kung ano ang pagkakaiba ng low pressure area at high pressure area. Class, aminin ninyo, kapag narinig ninyong may low pressure area, ang una ninyong naiisip ay naku, ulan na naman. Pero kapag high pressure area naman, may mga taong akala ay may kinalaman ito sa high blood pressure ni Tito matapos makita ang bill ng kuryente. Pero ano nga ba talaga ang pinagkaiba ng low pressure at high pressure? At paano nito naaapektuhan ang ating panahon? Samahan ninyo akong himayin ng science sa likod ng bawat weather forecast. Dito, sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Tommy Rivera _5V7. Salamat sa suggestion mo. Unahin natin ang low pressure area o LPA. Sa meteorology, ang low pressure area ay isang rehiyon kung saan mas mababa ang atmospheric pressure kumpara sa mga nakapaligid na lugar. Ang atmospheric pressure ay ang puwersang ibinibigay ng hangin sa ibabaw ng mundo. Ngayon, paano ba nabubuo ang low pressure area? Kapag umiinit ang hangin malapit sa lupa, lumalawak ito at nagiging mas magaan. Dahil dito, umaakyat ang mainit na hangin patungo sa itaas ng atmosfera. Habang umaakyat ang hangin, nababawasan ang pressure sa ibabang bahagi. Kaya nabubuo ang low pressure area. Ang nakakatuwa rito, class, ayaw na ayaw ng kalikasan sa bakante. Kapag may lugar na kulang sa hangin, may ibang hangin na agad napupunta roon upang punan ng espasyo. Dahil dito, nagsisimulang gumalaw ang hangin mula sa iba't ibang direksyon patungo sa low pressure area. Habang papasok ang hangin, tumataas naman ang mamasamasang hangin at lumalamig ito sa itaas. Kapag lumamig ang water vapor, nagiging ulap ito. Kapag mas marami pang moisture ang naipon, pwede itong magdulot ng ulan, pagkulog at minsan ay bagyo. Sa Pilipinas, madalas mabuo ang mga low pressure area sa karagatang Pasipiko dahil mainit ang tubig sa rehiyong ito. Ang mainit na tubig ay nagsisilbing gasolina para sa pag-akyat ng mainit at mamasamasang hangin. Class, kaya kapag sinabi ng weather forecaster na may low pressure area, huwag agad magpanik at huwag ding agad mag-file ng leave. Hindi ito automatikong nangangahulugang may bagyo na. Isa lamang itong senyales na may sistemang kailangang bantayan. At ngayong alam na natin kung ano ang low pressure area, lumipat naman tayo sa kabaligtaran nitong kapatid sa weather report. Kung ang low pressure area ay may umaakyat na hangin, ang high pressure area naman ay may pababang hangin. Ang high pressure area ay isang rehiyon kung saan mas mataas ang atmospheric pressure kaysa sa mga kalapit na lugar. Dito, ang hangin mula sa itaas ay bumababa patungo sa lupa. Habang bumababa ito, umiinit at natutuyo ang hangin. Ano ang epekto nito? Dahil mas tuyo ang hangin, mas mahirap mabuo ang mga ulap at ulan. Kaya kadalasang nauugnay ang high pressure area sa malinaw na kalangitan, maaraw na panahon at mas matatag na kondisyon ng atmosfera. Kaya kung minsan ay naririnig ninyo sa balita na may high pressure area mula sa hilaga na nakaaapekto sa bansa, posible itong magdala ng malamig at tuyong hangin. Class, isipin ninyo ang high pressure area bilang istriktong prinsipal ng paaralan. Kapag dumating siya sa koridor, biglang tumatahimik ang lahat. Sa mundo ng panahon, ang high pressure area ang madalas na nagdadala ng kaayusan at katahimikan sa atmosphere.
At heto ang isang nakatutuwang detalye. Ang hangin ay palaging gumagalaw mula sa lugar na may mataas na pressure patungo sa lugar na may mababang pressure. Iyan ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit umiihip ang hangin. Sa madaling salita, kung walang pagkakaiba sa pressure sa iba't ibang lugar, halos walang magiging galaw ang hangin sa ating planeta. Isipin ninyo ang isang electric fan na nakaplug pero walang kuryente. Nariyan siya pero walang nangyayari. Ngayong malinaw na ang pagkakaiba ng low pressure at high pressure area, ang susunod na tanong ay ito. Bakit nga ba mahalagang maintindihan ito ng ordinaryong mamamayan? Class, baka may magtanong, Professor, hindi naman ako meteorologist. Bakit ko pa kailangang alamin ito? Simple lang ang sagot. Dahil direktang naapektuhan ng low pressure at high pressure areas ang ating pang-araw-araw na buhay. Ang low pressure area ay maaaring magdala ng malakas na ulan at pagbaha. Samantalang ang high pressure area ay kadalasang nagdudulot ng mas malinaw at tuyong panahon. Dahil dito, mas makakapagplano tayo ng ating mga biyahe, trabaho, at iba pang gawain. Mahalaga rin ito upang mas maging handa sa mga sakuna. Kapag may paparating na masamang panahon, maaari nang maghanda ng pagkain, tubig, at iba pang mahahalagang gamit. Ngunit tandaan, class, huwag basta umasa sa mga post sa social media o sabi-sabi ng kapitbahay. Para sa mas detalyado at mas tumpak na impormasyon, laging tingnan ang mga weather update mula sa Pag-asa at iba pang lokal na awtoridad. Sa huli, ang pag-unawa sa low pressure at high pressure area ay hindi lamang tungkol sa siyensiya. Ito ay tungkol sa pagiging handa at ligtas sa harap ng pabago-bagong panahon. Oh, ayan, class. Tapos na tayo sa ating lecture sa LPA and HPA. Quick recap lang muna si Professor. Ang LPA ay kadalasang nagdadala ng mga ulap at ulan dahil sa pag-akyat ng mainit na hangin, habang ang HPA naman ay nagdudulot ng mas malinaw at tuyong panahon dahil sa pababang hangin. Mahalagang maintindihan ang mga ito upang mas maging handa at ligtas. Kaya laging sumubaybay sa mga update ng Pag-asa at mga lokal na awtoridad.